Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang magkapitbahay at matalik na magkaibigan. Ang kanilang pangalan ay Kay at Gerda. Sa ganitong maginaw na panahon, kasiyahan ni na Kay at Gerda ang makinig sa mga kwento ng lola ni Gerda. Saan po nanggagaling ang lamig at niebe? Tanong ni Gerda. Sa malayong lupain. Sagot ng kanyang lola. At sinimulan ang kwento niya. Mayroong isang kaharian na natatabunan ng niebe. Isang reyna ng niebe ang namumuhay ng mag-isa sa kastilyo ng yelo na gawa sa kaniyang salamangka. Napakaganda ng reyna. Ngunit masama ang puso ng reyna. Maraming lihim na himala doon sa mahiwaga at malamig na yelong kastilyo. Isa doon ay ang yelong salamin. Dito napapanood ng reyna ang lahat ng nangyayari sa mundo. Sa sandaling iyon, nakita ni Gerda ang reyna ng niebe na nakatingin mula sa labas ng bintana. Kay, Lola, tingnan nyo! Ang reyna ng niebe! Pinapanood nyo tayo sa bintana! Dino, pusa lang yun, naninigas sa lamig. Pwede ba talaga makapunta dito ang reyna ng niebe? Subukan niya. Ihahagis ko siya agad sa chimenea. Matutunaw siya at magiging reyna ng tubig. Napapanood ito ng reyna ng niebe sa salamin. At narinig niya ang sinabi ni Kay. Ano ka mo? Ihahagis mo ako sa chimenea at gagawin mo akong reyna ng tubig, ha? Mga butil ng yelo lumipad sa utos ko. Batang ito ay hanapin nang ang puso niya ay mapasa akin. Sa lahat ng nakapaligid, gawing masama ang pagtingin, pagmamahal sa puso niya ay alisin. Utos ng reyna ng niebe sa mga butil ng yelo. Maya-maya ay bumagyo ng niebe sa bahay ni na Gerda. Papunta na sa kanila ang nautusang mga butil ng yelo. Nagtataka sa nangyayari, binuksan ni Kay ang bintana. Sumigaw si Gerda, Kay! Huwag! pero huli na. Aray! Mata ko! May tumusok sa mata ko! Ah! Ang puso ko! Anong nangyayari? At sa sandaling iyon, natupad ang sumpa ng reyna ng niebe nang tamaan ng mga butil ng yelo ang mga mata at puso ni Kay. Bigla siyang nagbago at naging masungit. Tinanong siya ni Gerda kung ano ang nangyari, pero sinigawan siya ni Kay. Wala, umalis ka na. Iwanan mo ako mag-isa. Kakaiba ito, kailanman ay hindi sinungitan ni Kay si Gerda ng ganito. Hindi maintindihan ni Gerda kung bakit biglang nagbago si Kay. Kinabukasan, nagpatuloy pa rin ang masamang asal ni Kay. Nung kinukuha ni Kay ang kanyang sleigh sa bakuran, tinanong siya ni Gerda kung saan siya pupunta. Pero di siya pinansin ito. Sumakay na si Kay sa sleigh at lumayo. Hinabol siya ni Gerda pero hindi niya ito maabutan. Maya-maya, lumitaw ang reyna ng niebe mula sa kawalan, sakay rin ng sleigh. Sumama naman si Kay. Nabigla si Gerda sa nakita, ngunit wala siyang magawa dahil pareho itong naglaho sa paningin niya. Dinala ng reyna ng niebe si Kay sa kaniyang kastilyo. Ilang araw na inabangan ni Gerda sa bintana ng bahay niya ang pagbabalik ni Kay. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa matapos ang taglamig, ngunit wala pa rin si Kay. Sobrang inip na, hindi na makapaghintay pa si Gerda. Dala ang salamin na pabaon ng kanyang lola, umalis siya upang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Habang daan, pinagtanong ng matapang na si Gerda sa bawat makakasalubong niya kung nakita nila si Kay. Hanggang sa marating niya ang isang ilog. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang mapagtanungan. Kaya tinanong niya ang ilog, pero hindi naman ito sumagot. Sa sandaling iyon, isang tagak ang lumapit sa kanya. Sigurado akong may sagot ang ilog sa tanong mo, pero kailangan mo muna siyang handugan.
Hinubad ni Gerda ang kanyang pinakaiingatang kwintas at hinagis sa ilog. At mula sa kung saan, biglang lumitaw sa harap niya ang isang bangka. Naisip ni Gerda na nagustuhan ng ilog ang kanyang handog, kaya sinuklian siya ng tulong. Nang makasakay si Gerda sa bangka, kusa itong gumalaw. Sa sandaling iyon, isang uwak ang lumipad sa kanyang ulunan na parang may pinapahiwatig, kaya sinundan ito ni Gerda. Patuloy niyang sinundan ang uwak hanggang sa marating nila ang dagat na yelo. Doon ay may isang barko ng pirata na hindi makaalis sa nagyelong dagat sa matagal na panahon. Doon dumapo ang uwak. Inakyat ni Gerda ang barko. Oh, ito kaya ang paraan para mapuntahan ko ang kastilyo ng Reyna sa barkong ito ng mga pirata? Biglang lumabas ang mga pirata at isa sa kanila ay batang babae. Lumapit siya kay Gerda. Pupunta ka kung saan kami pupunta. At iyon ay wala. Samantala, sinusubukan ng Reyna ng Niebe na burahin sa alaala ni Kay ang lahat ng nakalipas. Nagtagumpay siya ng bahagya dahil kahit anong gawin niya, nanatili sa memorya ni Kay si Gerda. Gerda? Hi, Gerda. Kapag naging yelo na ang puso mo, wala ka nang maaalala kahit ano. Nang malaman ng batang pirata na binihag ng Reyna ng Niebe si Kay, pinayuhan niya si Gerda na kalimutan na lang ito dahil mahirap sagipin ito mula sa makapangyarihang Reyna. Di ko siya kakalimutan. Kaibigan ko siya. Hahanapin ko siya. Sagot ni Gerda. Hindi maunawaan ng batang pirata ang pagpupumilit ni Gerda. Pero sa totoo lang, ayaw niyang paalisin si Gerda dahil gusto niya itong maging kaibigan. Ngunit determinado talaga si Gerda na mahanap si Kay. Gagawin ko ang lahat. Masagip ko lang siya. Humanga ang batang pirata sa pagpupursigi ni Gerda at nagpa siya na tulungan ito. Kinaumagahan, dinala ng batang pirata kay Gerda ang isang reindeer. Ito ang pinakamatuli na reindeer sa buong kaharian at ito ang magpapakita kay Gerda ng daan. Ipangako mong matatalo mo ang bruha ng yelo nang sa gayon ay maliligtas din ang barko namin. Pangako bilang pagtanaw ko ng utang na loob. Sagot ni Gerda. Sumakay siya sa reindeer at umalis na. Ngunit kailangan muna niyang alamin kung paano magagapi ang Reyna ng Niebe at ipapakita ng reindeer kung paano. Matapos ng mahabang paglalakbay, narating nila ang North Pole. Isang matalinong matanda ang nagpatuloy sa kanila. Oh, dinala mong salamin, di ba? Nagtaka si Gerda kung paano nito nalaman ang tungkol sa salamin ng lola niya. Gayunpaman, alam niyang nasa tamang lugar siya, kaya nilabas niya ang salamin at pinakita sa matanda. Ito po ba ang gagamitin ko laban sa Reyna ng Niebe? Ito ay isang mahiwagang salamin. Ipapakita nito ang katotohanan at pawang katotohanan lamang kahit ito pa ay nakakupli ng husto. Dahil wala nang mas titibay pa sa tunay na pag-ibig, ang tunay na lakas sa ating lahat ay pag-ibig. Nalaman ni Gerda ang totoong pagkatao ng Reyna ng Niebe. Salamat sa matalinong matanda. Kung maisisiwalat niya ang katotohanan, maaari niya itong magapi dahil sa nakalipas, ang Reyna ng Niebe ay isang mabuting bata, puno ng pag-ibig. Sa mga lugar na nahawakan niya, bumubukadkad ang mga bulaklak. Palangiti siya at maningning ang mga mata tulad ng sa araw. Isa siyang kakaiba at masayahin na bata. Ang pangalan niya ay Lila. Ngunit akala ng lahat ay isa siyang maliit na bruha at walang nakikipaglaro o nakikipag-usap sa kanya. Lagi siyang iniiwang mag-isa. Dahil dito, nawala ang pagiging masayahin niya. Kinamuhian niya ang lahat sa paligid niya. Hanggang sa isang araw, nagsambit siya ng hiling. Sana ang lahat ng masama sa akin ay maging yelo.
Pagkatapos ay nagtayo siya ng kastilyo na gawa sa niebe at nabuhay siyang malayo sa tao, nag-iisa, walang pagmamahal o kaligayahan. Narating ni Gerda ang kastilyo ng Reyna ng Niebe at pumasok siya sa loob. Nakita niya si Kay sa isang sulok, naglililok sa yelo. Nandito ka nga! Nahanap din kita! Kay! Ako to! Si Gerda! Hindi mo ba ako naalala? Tiningnan ni Kay si Gerda pero hindi niya ito nakikilala. Ang puso niya, katulad ng lahat ng narito, ay naging yelo. Hindi pinansin ni Gerda ang anumang sinasabi ng Reyna ng Niebe. Palayain mo na siya. Siya ay akin na ngayon. Ikaw rin ay gagawin kong yelo. Hindi mo yan magagawa. Kay, mahal kita. Unti-unti ay bumalik ang alaala ni Kay. Gerda? Oo, naalala ko na ngayon. Sa galit ay tinutok sa kanila ng Reyna ang kanyang mahiwagang setro at nagpakawala ng nagyayelong sumpa. Nilabas naman ni Gerda ang kanyang salamin upang salagi ng sumpa. Naglaho ang sumpa pagtama nito sa salamin at dumating na ang pagkakataon. Napatingin ang Reyna sa salamin ni Gerda. Hindi niya nakita ang sariling refleksyon. Bagkus, ang nakita niya sa salamin ay mukha ng isang mabait na bata. Ang mukha ni Lila. Biglang nagbalik ang Reyna ng Niebe sa kanyang dating maliit at mapagmahal na sarili. Naging si Lila siya ulit. Maraming salamat. Ngayon alam ko na kung sino talaga ako. Malaya na ako ulit. Paalam. Nagtinginan sina Kay at Gerda at napangiti. Mula ngayon ay hindi na sila magkakahiwalay pa. Sabay silang lalaki tulad ng mga rosas na tinanim nila sa kanilang bakuran. Si Snow White at ang 7 duwende. Noong unang panahon, mayroong isang mabait na reyna na naninirahan sa isang kastilyo na napalilibutan ng mahiwagang kagubatan. Habang pinapanood ang niebe sa taglamig, ang reyna ay nangangarap ng gising. Naririnig niya ang mga bata na naglalaro sa snow sa labas. Binuksan niya ang bintana upang tanawin ang mga bata at hinangin ang paboritong pulang panyo ng reyna. Nahulog ito sa mismong tuktok ng snowman na itinatayo ng mga bata. Kumaway at nagpasalamat sila sa mabait na reyna. Sana ay magkaanak ako ng babae. May kutis na simputi ng snow at busilak ang puso. Lumipas ang mga buwan at nagkatotoo ang pangarap ng mabait na reyna. Ang hari at reyna ay nabiyayaan ng sanggol na babae, ang pinakamaganda sa mundo, at pinangalanan nila siyang Snow White. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay di nagtagal. Nang si Snow White ay maliit na bata pa, namatay ang reyna at naging isang bituin sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang taon, pinakasalan ng ama ni Snow White ang isang babaeng nagngangalang Hela. Namamangha ang hari sa kagandahan ng bagong reyna at sa gayon ay hindi niya napagtatanto ang kayabangan nito. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Ikaw, aking reyna. Ikaw ang pinakamaganda sa lupain. Wala nang mas gaganda pa sa akin. Sa pagdaan ng panahon, si Snow White ay lumaki at naging isang magandang binibini. Ang kanyang ama ay maglalakbay naman kasama ang kanyang mga sundalo at niyakap niya ang anak bago siya umalis. Huwag kang malungkot, Snow White. Babalik din ako. Isang araw, tinawag ng masamang loob na si Hela ang kanyang tagapagsilbi na si Dankov. Alisin mo ang tabing ng salamin ko, Dankov. Ngunit nang hatakin ni Dankov ang sapin, tumakip ito sa kanyang sarili. Hay naku! Lumabas ka na nga!
Habang hinahangaan ng reyna ang sarili sa salamin, nagsambit siya ng, "Salamin, salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat?" Sa lupaing ito, aking reyna, hindi na ikaw kundi si Snow White ang pinakamaganda. Nagngingit-ngit sa galit si Hela. Walang sino man ang maaaring maging mas maganda kaysa sakin. Tila lumindol ang buong kastilyo sa kanyang galit. Nais niyang sirain ang kagandahan ni Snow White. Gumawa siya ng isang plano at inutusan ang mga ngaso ng kaharian na dalhin si Snow White sa kagubatan at patayin ito. Ibalik mo sa akin ang kanyang puso. Pinagkakatiwalaan ni Snow White ang mga ngaso ng kaharian, kaya't sumama siya rito. Habang daan, nakakita siya ng isang sugatan na ibon sa lupa. Pinulot niya ang ibon upang lapatan ng lunas ang pakpak nito. Sa likuran niya ay ang mga ngaso na palihim na kumuha ng palaso at inumang ito kay Snow White. Ngunit nakita niya na ang dalaga ay may mabait na puso dahil sa pag-aalaga nito sa ibon. Napagpasyahan niyang mali ang patayin si Snow White. Snow White, napagutusan akong kitilin ang iyong buhay, ngunit di ko kayang pumatay ng mabuting tao na tulad mo. Sino ang gustong pumatay sa akin? Si Reyna Hela. Tumakas ka na at magtago. Naisip ng mga ngaso na linlangin ang reyna. Manghuhuli siya ng isang baboy ramo at ang puso nito ang siyang dadalhin niya sa reyna. Sa gayon, iisipin ni Hela na patay na ang prinsesa. Sa tindi ng takot, tumakbo ang prinsesa sa madilim na kakahuyan. Di niya alintana ang matutulis na sanga at mga paniki sa gabi, hanggang sa hindi na niya kaya pang tumakbo. Bumagsak siya sa tabi ng isang puno at nakatulog sa malamig at madilim na kagubatan. Nang marating ng mga ngaso ang kastilyo, dumiretso siya sa reyna. Natupad ko na ang iyong utos. Kinuha ni Reyna Hela ang kahon at sinuri ang puso. Napaniwala siya na patay na si Snow White at ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa kastilyo. Nang sumikat ang araw, nagising si Snow White sa gitna ng kagubatan at doon sa harap niya ay isang cute na bahay. May magandang hardin at mababang bakod, maliliit na mga bintana, may doorbell at isang bilog na berdeng pintuan. Pinatunog niya ang bell, ngunit walang sumagot. At nang kakatok na siya, bumukas ang pinto. Sa loob, lahat ng kagamitan ay maliliit. Naani mo'y nasa loob siya ng isang laruang bahay. Maliliit na kaldero, maliliit na kutsara, at mga tasa. Nang matagpuan niya ang isang maliit na mangkok ng lugaw, sa gutom ay kinain niya ito. At nakatulog siya sa isang maliit na kama. Sa di kalayuan, ang mga minero na may-ari ng bahay ay pauwi na galing sa trabaho. Sa sandaling pumasok sila, alam nila na may mali, kaya tahimik silang nagmatsyag at nagbulungan. May kumain ng tinapay ko. May gumamit din ng plato ko. May natutulog sa kama ko. Ayan oh. Wow, ang gandang babae. Ay! Naku! Ayan! Saluin mo! Dali, aray! Oh. Aray! Dali, aray! Naku! Mainit eh! Saluin mo! Ayan! Phew! Oo. Shh! Nagising siya.
Nagtago siya sa kumot. Huwag ka matakot sa amin, Binibini. Kami ang 7 duwende. Ako si Ace, siya si Jolly, ito naman si Angry, ayan si Curious, si Silly, si Shy, at ito naman si Lazy. Ako si Snow White. Pasensya na po, pumasok ako sa bahay niyo. Isinalaysay ni Snow White ang lahat ng nangyari sa kanya. At nalungkot sila sa narinig na kwento. Kaya pumayag sila na manatili si Snow White sa kanilang maliit na bahay. Ngunit, sa isang kondisyon. Mahilig kami kumanta. Maganda ba ang tinig mo, prinsesa? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Samantala, sa ibayong lupain, mayroong isang gwapo na prinsipe. Ang pangalan niya ay Antoine. Mahilig siyang lumabas sa gabi at tumingin sa mga bituin na nagpapaalala sa kanya ng mga taong mahal niya. Isang gabi, nakita niya ang mukha ni Snow White sa kalangitan at nagkaroon siya ng pagnanais na hanapin ang dalaga. Isang diwata ang nagsabi na nasa panganib ang Binibini at binigyan pa siya ng isang kwintas na may hugis puso. Kaya't sakay ng kanyang kabayo, naglakbay na si Prinsipe Antoine upang hanapin ang magandang mukha sa langit. Samantala, balik sa kastilyo, ang reyna na may masamang kalooban ay muling haharap sa mahiwagang salamin. Dancov! Alisin ang tabing ng salamin! Sumunod naman si Dancov, ngunit sumabit ang tabing sa salamin at muntik na itong matumba. Si Dancov ay kabado sa harap ng reyna, kaya lagi tuloy siyang pamali-mali. Siyang dahilan kung bakit patuloy na naiinis sa kanya ang reyna. Nang makalabas na si Dancov, nais marinig ni Reyna Hela mula sa mahiwagang salamin kung gaano siya kaganda. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Paumanhin, aking reyna, ngunit si Snow White ang pinakamaganda. Hindi! Akala ko ba patay na si Snow White? Buong gabi nagising ang reyna. Gumagawa ng masamang balak na patayin si Snow White. Nakaisip siya ng mahusay na paraan na ikubli ang sarili sa anyo ng isang maliit na kuneho. Kinaumagahan bago umalis ang mga duwende, isa-isa silang humalik kay Snow White sa pisngi at naglakad na papunta sa minahan. Prinsesa, huwag mong pagbubuksan ng mga estranghero ha. Delikado. Mukhang mapayapa naman, kaya't nagdilig si Snow White ng mga bulaklak sa hardin. Napansin ng prinsesa ang isang maliit na kuneho na nakaupo sa hardin na tila nasaktan. Tumungo siya at kinuha ito at dinala sa loob ng bahay. Nilapatan niya ng lunas ang nasaktan na paa ng kuneho at hinayaan itong magpahinga sa kama. Kunwari ay natutulog pero sa sandaling lumabas ng silid ang prinsesa, dumilat ang kuneho at tumingin sa paligid. Tapos, ito ay tumalon-talon-talon at bumalik sa dating anyo ni Hela. Ito mismo ang pinaplano niya. Pinatakan niya ng lilang laso ng unan. Nang sa gayon ay kapag matutulog doon ang prinsesa, mamamatay siya sa lason.
Napagod si Snow White sa maghapong paghahardin, kaya't pumasok na siya upang magpahinga. Mahihiga na sana siya sa una na may lason Snow nang White, marinig Snow White, ang mga Snow White. duwende na nakauwi na. Sinalubong sila ng prinsesa sa pintuan. At pagkatapos ng masarap na hapunan, sumayaw sila buong gabi. Sa pagod ay nakatulog si Snow White sa harap ng pugon. Mabuti na lang at naiwasan niyang matulog sa nakalalasong unan. Nang makabalik ang reyna sa kanyang kastilyo, inabutan niya si Dunkov na nakatulog na sa pintuan. Sa pag-aakalang nagtagumpay siya, pinuntahan niya ang mahiwagang salamin. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Aking reyna, si Snow White na kasama ng 7 duwende ay mas maganda kaysa sayo. Hindi! Ako! Ang dapat na pinakamaganda! Ako! Gagawa uli ako ng plano na papatay kay Snow White. Makalipas ang ilang araw, habang sinusulsihan ni Snow White ang ilan sa mga lumang damit ng mga duwende, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Kumatok ito ng 3 beses. Sumilip si Snow White sa pintuan upang makita kung sino ito. At naroon ang isang matandang babae na may basket ng mansanas. Sino po sila? Ako ay tindera ng masasarap na mansanas. Nais mo bang tumikim ng isa? Nung una, natatakot si Snow White. Kaya lang, mahilig talaga siya sa pulang mansanas. Eto magandang ining, libreng patikim. Tinanggap ni Snow White ang mansanas na inabot ng matanda. At kumagat siya. Ang mansanas ay may lason. Natumbas siya sa lupa bago pa man makahingi ng tulong. Sa di kalayuan, nagpapahinga si Prinsipe Antoine sa lilim ng puno. Malayo na ang nalakbay niya upang hanapin ang magandang mukha na nakita niya sa kalangitan. Nang may natanaw siyang isang matandang babae na naglalakad. Kakausapin sana niya nang biglang nagbagong anyo ito at naging si Reyna Hela. Ang prinsipe at ang kabayo ay nagitla. Nagpasya tuloy siya na wag nang magtanong ng direksyon. Kinagabihan, pag-uwi ng mga duwende, nakita nila si Snow White nakahandusay at wala ng buhay. Labis silang nalungkot na parang nadurog ang mga puso nila sa libu-libong piraso. Gumawa sila ng isang magandang kristal na kabaong at pinalutang ito sa pinakamahabang ilog upang makita ng lahat ng tao ang kaniyang kagandahan. Sa may baybayin ng ilog, naglalakbay ang prinsipe at napansin niya ang kristal na kabaong sa bangka. Nakilala niya agad ang mukha ng babae. Nalungkot ang prinsipe. Binuksan niya ang takip ng kabaong. Kinuha sa bulsa ang kwintas na stardust at isinuot ito sa prinsesa. Paalam aking prinsesa, magning ka tulad ng isang bituin. Nasaan ka man? Pagdakay, gumalaw si Snow White. Ang kwintas na stardust ay nagbigay ng himala. Nabuhay si Snow White. Nang magising, namangha si Snow White sa gwapong prinsipe na nakatayo sa tabi niya, na nagligtas sa kanya. Nang sa wakas ay nakabalik sa kastilyo ni Snow White, ikinuwento niya at ni Prinsipe Antoine sa hari ang lahat-lahat. Nang malaman ng hari ang ginawa ni Reyna Hela kay Snow White, pinalayas niya ito sa kaharian. Ang mahiwagang salamin at lahat ng pag-aari ng reyna ay kinandado ng hari sa isang tagong silid sa kastilyo. Maraming buwan ang lumipas.
Umibig sa isa't isa sina Snow White at ang prinsipe at nagkaroon ng magandang kasalan sa kastilyo. Siyempre, imbitado ang mga duwende sa pagdiriwang at namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Maligayang bate! Congrats! Yay! Ang kwento ng munting sirena na si Arya. Noong unang panahon, sa kailaliman ng karagatan, mayroong isang mundo na walang sinumang tao ang nakakaalam. Dito ay umaawit ang mga lumba-lumba, nagsasayaw ang mga dikya, ang maliliit at makukulay na isda ay lumalangoy. At sa kailaliman ng tubig ay may isang maringal na kaharian. Ang mga taong dagat sa kaharian na ito ay naninirahan ng tahimik kasama ang lahat ng mga nilalang ng dagat. Pinaghaharian ito ni Haring Poseidon na labis na nagmamahal sa kanyang mga anak na babae na lagi niyang pinananatili sa loob ng kaharian. Si Arya ang bunso, hindi niya nauunawaan kung bakit hindi siya pinapayagan pumunta kahit saan. Sinabihan lang siya na may mga panganib sa labas ng kaharian. Inakala niya na ang tinutukoy ay ang mga kalalakihan na nakatira sa ibabaw ng lupa. Arya, kapag nasa hustong gulang ka na, makakapagsuot ka rin ng sarili mong korona. Pero sa ngayon, dito ka muna sa kaharian. Pinagbabawal ko na umalis ka. Pero gusto kong malaman ang tungkol sa mga tao sa ibabaw ng lupa. Ang mga tao sa lupa ay walang paggalang sa buhay na nasa dagat. Nagtatapon sila ng basura sa ating dagat at hindi natin sila mapagkakatiwalaan. Kaya magtiwala ka sa iyong ama, Arya. Nakinig naman si Arya, ngunit lalong tumitindi ang kagustuhan niyang mag-usisa. Hindi ko na mahihintay ang aking paglaki at ang korona. Baka naman kasing bait din namin ang mga taong naninirahan sa ibabaw ng lupa. Nag-isip ng isang plano si Arya upang makatakas sa kaharian ng karagatan. Naisip niya na matutulungan siya ng mga kaibigan, ang malaking balyena na si Whale Willie at ang lumba-lumba na si Dolphin Dolphy. Dahil maaari silang makalabas at makapasok sa kaharian kung kailan nila naisin. Sa tarangkahan ng kaharian ng karagatan, pinadaan ng mga gwardyang isda sina Dolphin Dolphy at Whale Willie. Malaya silang nakakalabas-masok ayon sa gusto nila. Ngunit sa sandaling wala na sila sa paningin, binuksan ni Whale Willie ang kanyang bibig at lumabas mula doon ang munting sirena na si Arya. Sa ganoong sariling pamamaraan, nakalabas si Arya at lumangoy na siya papunta sa ibabaw ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang buhay, nadama niya ang hangin. Nakita niya ang paglubog ng araw at narinig niya ang mga ibon. Ito ay isang kamangha-manghang pakiramdam. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Maya-maya, nakarinig si Arya ng musika na nanggagaling sa di kalayuan. Sumisid siya sa tubig at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Pagkatapos ay may nakita siyang isang malaking barko at mga kwitis na umiilaw sa itaas nito. Isang barko! Tingnan natin sa malapitan. Arya, tumigil ka nga! Baka mapanganib! Binalaan siya ng kaibigang si Dolphy, ngunit hindi nakinig si Arya. Arya, ano ka ba? Lumangoy siya palapit sa barko, kung saan natatanaw niya ang hari ng lupain at ang anak nitong si Prinsipe Edward. Ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng prinsipe. Isang prinsipe! Arya, hindi tayo dapat nandito. Umuwi na tayo. Baka makita nila tayo.
tayo eh. Nagsimulang tumugtog ng plauta ang prinsipe sa may unahan ng barko. Hindi naman siya mukhang masamang tao. Sinabayan ni Arya ng pag-awit ang tugtog ng plauta. Likas na maganda ang kanyang tinig. La la la, la 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 la, la 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 la. Narinig ng prinsipe ang tinig at gulat na tumingin sa paligid. Kanino ang magandang tinig na yun? Mag-iingat ka, Arya. Makikita ka nila. Samantala, nakamasid ang masamang kapatid ni Haring Poseidon, ang mangkukulam sa karagatan na si Vega. Dati siyang nanirahan sa palasyo ni Haring Poseidon. Ngunit dahil gumawa siya ng masasamang bagay, napalayas siya mula sa magandang kaharian ng karagatan. Dumating na ang araw, ang anak na babae ni Haring Poseidon at ang tao. Magpapadala ako ng kulog at bagyo at kidlat, mga alon upang itumba ang barko at ilubog ang prinsipe. Dahil sa sumpa ng mangkukulam ng karagatan, sinira ng mga alon ang barko ng prinsipe. Naku! Lumulubog ang barko! Kailangan natin sila tulungan! Sumisid si Arya sa mga alon. Lumangoy siya sa mga labi ng lumulubog na barko hanggang sa pinakailalim ng dagat. Nakita niya ang plauta ng prinsipe at kinuha niya ito. Pagkatapos ay nakita niya ang prinsipe, kinuha niya ang kamay nito at lumangoy ng mabilis patungo sa kalupaan. Gising! Pakiusap! Gumising ka! Unti-unting bumalik ang diwa ng prinsipe. Di niya akalain na nabuhay siya. Buhay ka! At makakakita ng isang magandang sirena sa tabi niya. Nakarinig si Arya ng tahol ng aso at napagtanto niya na nasa lupa siya at mabilis na bumalik siya sa dagat. Ang hari at isang binibini ay naghahanap sa prinsipe. Umaasa sila na makita siya sa baybayin. Isang babae ang nagligtas sa akin, ama. Hindi ko nakita ang kanyang mukha, ngunit parang narinig ko na ang tinig na yun. Samantala, nakabalik na si Arya sa kaharian ng karagatan. Hawak pa rin ang plauta ng prinsipe, di niya maalis sa isipan ang kagwapuhan nito. Hinahanap siya ng kanyang ama. At nang makita niya ang plauta, alam niyang nakarating sa ibabaw ng karagatan ang anak. Binalaan na kita, Arya. Hindi ka nakinig sa akin at lumabas ka pa rin ng kaharian. Dapat naghintay ka sa tamang panahon. Pero malamang nalunod ang prinsipe. Anong prinsipe? Iniwan mo ang proteksyon ng kaharian, Arya. Pinoprotektahan lang kita mula sa panganib. Magtiwala ka sa akin. Ipinagbabawal ko na lumabas ka ng kaharian ng karagatan. Galit na umalis si Haring Poseidon. Labis siyang nag-aalala tungkol sa puso ng kanyang anak na babae. Ngunit determinado pa rin si Arya na bumalik upang makitang muli ang prinsipe. Kaya nakagawa siya ng isang kahila-hilakbot na pagkakamali. Muli niyang iniwan ang kaharian ng kanyang ama upang hanapin ang masamang mangkukulam na si Vega. Ang 2 ulong ahas na gwardya ni Vega ay nagbabantay sa palasyo ng mangkukulam nang makita nito ang paparating na munting sirena. Vega, ang anak na babae ng hari ay nasa labas. Oras na para maghiganti ka sa hari. Alam kong mangyayari ito. Mayroon siyang mapangahas at rebeldeng puso. Papasukin mo siya. Medyo takot si Arya, ngunit nais talaga niyang makita ang prinsipe. Kaya lakas loob siyang hihingi ng tulong sa bruha. Pumayag si Vega na tumulong, ngunit humiling siya ng isang bagay na mahalaga sa munting sirena. Maghahanda ako ng isang mahiwagang gamot upang ikaw ay maging isang tao. Makakapaglakad ka sa lupa, ngunit bilang kapalit, kukunin ko ang iyong magandang boses.
Ang boses ko? Pero kung wala akong boses, nagkibit balikat ang sirena at tinanggap ang masamang gamot. Dahil naging hangal siya sa pag-ibig, ang tanging nais ng puso niya ay umibig sa prinsipe. Tandaan mo, ang bisa ng mahiwagang gamot na yan ay hanggang 3 araw lang. Maliban kung mapapaibig mo ang prinsipe. Kung hindi, magbabalik ka sa pagiging sirena at hindi mo na maaalala ang iyong prinsipe o ang iyong ama kailanman. Sobrang hangal ni Arya at ininom pa rin ang gamot ng Mahika. Pagkatapos ay lumangoy na siya papunta sa ibabaw ng dagat. At nang malapit na siya, ang kanyang buntot ay nagsimulang maglaho at napalitan ito ng mga paa ng tao. Nakita ito ni Dolphin Dolphy, kaya agad niyang tinulungan ang kaibigan. Arya, ngayon ka palang magkakaroon ng mga paa. Mag-iingat ka. Nakarating ang munting sirena sa baybayin sa tulong ni Dolphin Dolphy. Naroon na si Prinsipe Edward. Hinahanap ang babae na nagligtas sa kanya. Ikaw! Parang pamilyar ka. Nagkakilala na ba tayo dati? Pero walang boses si Arya, kaya tumango lang siya at ibinalik ang plauta sa prinsipe. Oo. Oo, nagkita na tayo. Di ba ikaw yung babae na nagligtas sa akin sa pagkalunod? At ang tinig na narinig ko habang tumutugtog ako ng plauta sa barko. Ano ang pangalan mo? Sinubukan ni Arya na sumagot at magpaliwanag. Oh, hindi ka nakakapagsalita? Ngunit walang boses na lumalabas sa kanya. Kaya naisip ng prinsipe na baka ibang babae yun. Dahil ang babae na naaalala niya ay may magandang tinig. Gayunpaman, nais niyang tulungan ang desperadong babae na ito, kaya sinama niya sa kanyang palasyo. Sa kastilyo ng lupain na yun, naghahanda ang ama ng prinsipe para sa kasal ng kanyang anak sa isang binibini. Tumatanaw lang si Arya mula sa malayo, malungkot na hindi niya mapapakasalan ang prinsipe. Lumipas ang mga araw na hindi man lang niya nakausap ang prinsipe. Alam ni Arya na mawawala na ang bisa ng Mahika at mawawala na rin ang kanyang mga alaala. Iniisip ni Arya na imposible na mapaibig niya ang prinsipe dahil wala na ang kanyang boses. At dumating na ang 3 araw. Malungkot na malungkot si Arya. Ngunit sa sandaling yon, may isang di inaasahan ang nangyari. Ang kanyang mga kapatid na sirena ay lumabas sa dagat at pati na rin ang kanyang lola. Mahal kong apo, napunta kami upang iligtas ka at upang sirain ang masamang sumpa ng bruha. Pagkatapos ay tumaas ang tubig at mula sa higanting alon ay lumabas ang ama ni Arya, si Haring Poseidon. Arya, aking magandang anak. Napunta ka sa mismong panganib na nais kong maprotektahan ka. Sinagip ko ang iyong tinig at sinilid ko sa kabibing ito. Sinira ko ang sumpa ng bruha upang maibalik sa iyo ang boses mo. Sana ay lagi mo kaming alalahanin. Itinuro ng hari ng dagat ang kanyang salapang sa kabibe na hawak ng lola. At nasira ang sumpa. Bumalik ang boses kay Arya. Ang boses ko! Salamat sa aking mahal na pamilya! Mahal na mahal ko kayo! Hindi! Mabilis na hinatid ni Whale Willie ang munting sirena sa barko ng prinsipe. Malapit nang ikasal ang prinsipe at isang prinsesa mula sa ibang kaharian. Ngunit biglang may narinig ang prinsipe at napatigil siya. Ito ang magandang tinig ni Arya. Matapos makita si Arya na nakasakay sa balyena, tumalon si Prinsipe Edward sa dagat upang kausapin siya. Ikaw nga! Sabi ko na nga ba, ikaw ang babaeng nagligtas sa akin. Ang pangalan ko ay Arya. Hindi na tinuloy ni Prinsipe Edward ang pagpapakasal
at nakipagkasundo siya sa kaharian ni Haring Poseidon. Si Arya ang kauna-unahang sirena na natutong manirahan sa lupa bilang isang tao at bilang isang sirena sa dagat. Sa kalaunan, siya at si Prinsipe Edward ay naging magkaibigan. Kinasal sila at namuhay ng maligaya.